Ang naging botohan, 19 ang nagsabing pabor sa motion to archive. Yan. Kasi pumayag din Senador Marcoleta eh. Hindi niya tinindigan na dismiss na eh. Oo. O sige, sabi niya, yaman din lamang yan. I-amend natin kung ano yung katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Eh, di doon tayo. Ayun. At yun ang napagkasunduan nga, motion to archive. 19, Pabor. sumaayon. 1 ay nag-abstain. Senador Ping Lacson ang abstain. At 4 ang nagsabing hindi sila pabor dito. Yun. Kaya ang boto ay 19-14. Yun. Ang ganda ng 1914, no? Oo, 1914. Sabi ko sa iyo. Parang merong binabadya ito, no? Binabadyang digma. Oo. Paano ba? Sabi niya, 1940 kasi hindi yung sinunod yung January 13 eh. Kaya, Pero may nagsabing may nakita ko ilang mga abogado ngayon. Hindi lang isa, dalawa. Sabi nila, unconstitutional nga eh. Di ba? Dapat hindi kayo pumayag na archive lang yan. Totally dapat tinanggal nyo na. Parang dismiss talaga dapat. Tamaan niya yung naunang motion. ni Senador Marcoleta. Pero kung tutuusan, kahit hindi nila tinalakayan, mas patay. Yun nga lang kasi ang punto niyan, Nelson, pinagtalunan eh. Actually, narinig ko kasi Senador Alan Cayetano, totoo naman niya ay pwede na natin hindi kasi wala bes, wala tayong jurisdiction, sabi ng Korte Suprema. Pero siyempre, ang taong bayan, naghihintay din magkaroon talaga ng tuldok, di ba, kung ano magiging kapasyahan ng Senado ukol sa usaping ito. Kaya minarapat na rin nila na bumoto at maglabas ng kanilang desisyon sa usaping ito, Nelson. Lumutang din yung punto na yan, yung binabanggit mo kanina eh. Di ba? Ano ba naging boto nila, Jen? Paano nila ipiniliwanag yung boto nila? Isa-isahin natin. Sige nga. Sinong unahin natin? Unahin natin yung gusto, pinakamahaba, pinakamaikli. Yung Kasi sabi mo nung kanina, tumagal yan ng may halos ng may 5 oras. Sa 5 oras na yan, nagkaroon ng tagisan ng talino, ng talas ng isipan, at kung ano-ano pa man, talagang nagtagisan ng gusto. Argumento por argumento. Pero alam mo bang sa dami na nagsalita dyan, Nelson, isa lang ang nag-viral. Ano? Sino? Sa loob po ng 6 na segundo. Ba? 6 na segundo ba o wala pa ata 10 segundo? Bakit nag-viral? 6 na segundo? O, kita mo. Bakit nag-viral? Ito, parinig ko sa'yo. Alam mo kung sino? Baka magkamali. Ready na. Ito ang viral. Alam nila yan? Yes, alam ni nung mga kasama natin to doon sa technical. Tingnan natin kung sino po itong nagkakaisa kayo ng damdamin. Pag hindi, babati ko siya. Na nagkaroon ng mainitan, maanghang na palitagisan ng talino. Diba? Kaalaman. Pero ito po ang umibabaw sa lahat. Pakinggan natin ang Supremo. Supremo? Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Gawin natin 12 segundo, Nelson. Kasi 6 seconds lang eh. Maikli eh. Gawin natin, gusto bang gawin natin 12 segundo? Paano? I-replay natin. Hindi ako, Jen, ito naman gusto ko ipagtanggol si Senador Lapid sa mga... Hindi ako, kasang-ayon niya ako sa mga pumupula sa kanya. Dahil minsan lang magsalita, maikli pa. Kasi naman ang haba ng sinabi mo, wala naman laman, di ba? Nga, tawag niya, short and... Ito sinabi niya, makabuluhan to eh. Yes. Sige, paulitin nga natin para malaman natin. Nanamnamin ko lang ang gusto. Nanamnamin ko lang. Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court
dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. I vote yes, and I will explain my vote. The Supreme Court has already spoken in a crystal clear language. The court unanimously ruled that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. That the Senate did not acquire jurisdiction to constitute ourselves as the impeachment court, and that the decision of the High Court is immediately executory. The ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. Sa ngayon, meron na pong unanimous decision ang ating Korte Suprema. Igalang po natin ito. That is why I voted in favor of the motion to adhere with the Supreme Court decision. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court, Supremest pa. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Kompleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong eh. Pangatlo, lahat po nung yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Alam mo ninyo, basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Ayun, ang siyempre, ano ba asahan natin? Siya proponent tong motion eh. No? Bagamat pumayag siyang i-archive. Mr. President, I vote yes to the motion of Senator Marcoleta. We must follow the Supreme Court ruling, not because it is the most convenient thing to do, but because it is what is right and just, no matter how unacceptable or painful it may be. And this is why, Mr. President, I vote yes to adhering to the Supreme Court decision. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator De La Rosa. Ayun. With conviction. Senador Bato, ibang klase ha. Talaga naman.